sa ating title kung ano yung pag-uusapan natin, no? Kung paano ba gumawa ng simpleng YouTube thumbnail gamit ang dalawang application. So, madali lang, walang kahirap-hirap mga besh, no? So, sana may matutunan kayo, no? Simple, madaling pagawa, pero maganda. So, paano ba yon? So, just keep on watching kung gusto mong matuto. Sa YouTube thumbnail natin makikita kung gaano ba kaganda yung thumbnail nyo. Minsan kasi mapapaklik yung mga viewers natin, no? So, kailangan maganda yung mga thumbnail natin. So, kaya, importante din yun. Itong ituturo ko sa inyo is napakadali lang nito, besh. So, sana stay put ka lang dyan, no, para may mata. But before that, shout out muna tayo, no? Okay, shout out to Romland Liza Vlog. Hi, hello to Romland Liza. YT sa Romland Liza Vlog. To Alicia Joyce de la Cruz. Hi, Alicia Joyce de la Cruz. Salamat sa pag-subscribe ng channel ko. To Ems Vlog. Hello. Beth XX Joe ASMR. So, kain-kain ito, no? Hi, thank you sa pag-subscribe ng channel ko. To Just TV. Hi, Justin. Hello. Salamat sa pag-subscribe, no? Pasyal ka naman dito, Just. Hi. And to Jamil Kumasar, hello Jamil. To Ali the Dreamer, hello, hello, hello. Joffrey, sa pinsan ni JR, no? Hello Joffrey at sa asawa mo. Hi, kumusta na kayo? Ay, sa inyong lahat. Salamat sa pag-subscribe ng channel ko. Now, hindi na natin patatagalin ito, no? Pupunta na tayo doon sa ating main topic, which is kung paano gumawa ng magandang YouTube thumbnail using 2 applications only, no? Simple pero madali. Madali pero maganda. So, if you want matuto, just keep on watching dahil pupunta na tayo. First po ay pupunta tayo sa picsart application dahil doon natin unang i-edit yung halimbawa yan logo ng picsart. Cut out lang natin yan para wala ng background. Yan. After that, save to gallery. Then next naman is yung pixellab. Cut out na natin tsaka para mawala yung background na itim. So dinownload ko po ito sila, no. After that, kung okay na, save gallery. Next is kukuha ako ng picture para po may picture akong ilalagay doon. So, ito yung napili ko. Ika-cut out din natin yan. Yan, tamang angle lang kung anong gusto nyo. So, ayusin na lang natin. Then, after none, same sa nauna, save lang natin. So, may tatlong picture tayong na tanggalan ng background. Isi-save lang natin yun sa gallery. At next ay pupunta po tayo sa pixellab. So, yan. Inayos lang natin para mawala na yung background ng ating mga picture para mas lalong gumanda yung mga picture natin. So, dito pwede natin lagyan ng border para hindi masyadong halata yung edit niya para maging maganda. Any colors na gusto nyo, pero ako mas bet ko yung white. So, white, then save to gallery. After na-save mo yung 3, lahat ng na-edit mo ng picture ay pupunta na tayo sa pixellab application. Ito, chinek muna natin, no, kung nandito ba talaga yung tatlo. So, tingnan natin. So, ayan. Tingnan nyo, wala ng background. Malinis na. So, proceed na tayo sa pixellab application. First, yung size ng image. YouTube thumbnail. Okay. Then, pili ka na magiging color background mo. So, ako gusto ko pink. Yan. Para curl. Kunin na natin yung tatlong na edit natin kanina sa picsart. Yan. Click nyo lang po yung okay. So, yan. Pwede nyo siyang i-resize, paliitin. Hanap kayo ng tamang angle or kung anong magandang angulo. Yan. Kailangan nyo pong i-image size na YouTube thumbnail para po maganda yung kinalabasan niya pagdating sa YouTube nyo. Add text. So, ilalagyan ko ng text yung picsart ng picsart. Taas. Yan. Sa gilid po, meron ditong colors kung anong kulay na gusto nyo. At yung font niya. Hanap po kayo ng magiging font. Yan. Gusto ko yung chunk 5, medyo malaki. At stroke, para mas lalong makita. So, tingnan nyo, may itim na sa gilid niya. So, mas klaro na siya masyado. Mas maganda, di ba? So, stroke lang yun siya, no? Next naman is text ng pixellab.
So, type pixellab. Kagaya ng ginawa natin kanina, hanap yung size niya. Yun lang. Tapos, hanap tayo ng magiging color niya. Kung anong gusto nyo, depende na po yan sa inyo. Kung anong magiging gusto nyong color, no? Fonts, chunk 5, at stroke ulit. See? May itim sa gilid. Pwede nyong palitan yung itim sa gilid, ha? Any color na gusto nyo. Tapos, yan. Ayusin nyo na lang. Dito po sa taas na ito, makikita yung size ng adjustment niya. So, mag-add tayo ng plus. Kasi para picsart plus pixellab. Kasi nga dalawang application yung ginamit natin, no? Kasi ako ganyan lang po yung ginagamit ko, no? Magaganda naman yung, so far, hindi naman sa pagmamalaki, pero magaganda naman yung kinalabasan ng mga YouTube thumbnail ko. Minsan kasi kailangan nating magandang thumbnail dahil dun po mapapaklik minsan yung mga viewers natin, no? Mas gusto nila yung magandang thumbnail. So, kagaya lang ginawa ko ng dalawa, nilagyan ko lang din yan ng stroke at pinili kong kulay is yellow. So, picsart plus pixellab. So, tingnan nyo ang pinagbago. Maganda na ba? Next is, so yun, no, ayusin mo lang naman yan siya, no. Nandyan na yan lahat, no. Nailagay mo na lahat dyan. Nasa iyo na yan kung paano mo siya aayusin. Lagyan ko ng mukha ko kasi sa akin eh. Next is gagawa tayo ng magandang thumbnail. I-add natin yan siya. So, dito banda sa baba. So, picsart plus pixellab, magandang thumbnail. Kagaya lang din ng ginawa ko, magse-select kayo ng anong kulay na gusto nyo. Then, i-stroke nyo lang po siya para mas lalong makita. Gets nyo po yun. Stroke lang po. Yung font ko, nasa chunk 5 ako kasi mas gusto ko yan siya. Hindi masyadong malaki, hindi rin maliit. So, stroke. Any colors ng stroke na gusto nyo, ha. Maraming kulay dyan. Depende na yan sa inyo kung paano nyo siya ibabagay sa magiging thumbnail nyo. See, ito po yung adjustment. Yan, aayusin nyo na lang po kung ano. So yan, pwede kayong mag-change ng color. Kung anong gusto nyong kulay na nababagay dyan sa mga pictures at sa mga logo na nilagay nyo, kung logo man siya or kung ano yung magiging content nyo. Kasi yun yung magiging thumbnail nyo, diba? Next is mag-a-add na lang ako ng pictures, yung mga dati ko nang nagawang pictures na nagiging thumbnail ko para additional art na din siya sa baba, no? Kasi yun yung topic ko ngayon, which is the thumbnail, YouTube thumbnail. So mag-a-add na lang ako patunay na marunong at maganda talaga yung gawa nating thumbnail. So yan, select ko lang yan siya sa gallery ko, then i-add ko lang dun sa gagawin kong thumbnail. So, ayan, nakaselect na ako ng 4. Yan, ipapaliit lang natin. Hahanapan natin kung saan ba maganda ilagay. I think dito sa baba mas maganda. Yan, pinalitan ko muna, no. Tapos, aayusin ko na lang yan. Nandyan na yan lahat. At aayusin ko na lang. Yan. Yan, nagkakagulo pa, di ba? Tingnan niyo, magulo pa. Pero kung marunong kang mag-ayos, maaayos mo yan. Yan, pinalitan ko. Di bali ng maliit, basta nandyan. Kasi makikita din naman yan. Yan yung mga nagiging thumbnail na mga nagawa ko na dun sa mga videos ko. Nakasave yun siya sa gallery ko, kaya magiging example ko yan dyan. Kasi yun yung topic ko ngayon, YouTube thumbnail. So, ayan. Yan, liit-liit. Ayos-ayos lang ng konti. Magiging okay din yung gawa nyo.
Alam kong marunong kayong mag-edit. May mga kanya-kanya tayong style at mga YouTuber tayo, no? So, kailangan natin yan, no? Kailangan natin magiging mas maganda or mas malawak yung kaalaman natin tungkol dyan. Yung thumbnail, yun yung unang nakikita ng mga viewers natin bago nila i-click yung mga videos natin. So, kailangan maganda. Aside sa maganda na yung content, maganda na rin yung YouTube thumbnail. So, ayan. Pwede kayong mag-change anytime, no? Kung anong gusto nyo, no? Pwede kayong palitan. Andyan lang po lahat. Nakikita nyo po itong 4 dito. Nandyan lang po lahat, no? Click nyo lang po yan yung colors, yung style, yung font, yung stroke. Yun yung gusto ko kasi, yung stroke. Kasi mas lalong makikita yung mga text na ilalagay natin. No, nakita nyo naman yung pinagbago. No, mag-a-add na lang ako ng sticker para mas lalong gumanda pa. Yan. Lalagyan ko ito ng wow. Para wow na wow talaga. See? May mga stickers dyan, may mga emojis na gusto nyong ilagay. Depende sa inyo kung ano pa yung gusto nyong idagdag sa magiging YouTube thumbnail nyo. So, stroke ulit para mas klaro. Babawasan ko siguro ng 3 O yung wow ko. Sobrang wow na wow talaga. So, wow lang. 1 O lang. 1 O is enough. So, ayan. Hanap ng angle. Magandang anggulo. Then, okay na. Yan. Perfect. Next is lalagay tayo ng amazing dito sa gilid. Para amazing talaga. Yan. So, yung text ulit. Yung adjust niya. Yan. Yung font. Hanap kayo maraming font dyan. Pwede. No? Siguro, no? May natutunan kayo, no? Sana may natutunan nga kayo. 2 application lang po ang gagamitin natin. Marami na tayong magagawang thumbnail. Di na natin kailangan ng mga ibang application pa. Sa paggawa nyo na po yan. So, kaya kailangan natin ng 2 application kasi doon sa picsart tayo mag-edit. Mas madalian kasi akong mag-cut out doon para malinis yung magiging picture, no? Kaya doon ako nag-i-edit or nagka-cut out. Tapos yun lang naman yung ginagawa ko after nun is nasa pixellab halos na lahat yung ginagawa ko. Yung picture lang. Tingnan nyo kanina yung logo na in-upload ko. Yung picsart at saka pixellab. No? Marami yan. Ay, may background. May background pa yan siya nung in-upload ko. Nung sinave ko siya, no? So, tingnan nyo ngayon. Malinis na tingnan kasi kinat out ko muna dun sa picsart. So, ayan. Any colors na gusto nyo, no? Basta nababagay, no? Nasa tingin nyo ay nababagay doon sa gagawin yung thumbnail. Kanya-kanya tayong mga ano. So, picsart plus pixellab. Magandang thumbnail. So, I think okay na yan siya. Save na natin. Then, tingnan natin sa gallery. So, ayan. Nakikita niyo na ba? Ayan. So, ayun na nga mga besh. Sana po ay may natutunan ka sa video ito. Kung may natutunan ka, please like this video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe and click the bell icon para ma-notify kayo sa next video ko. So, thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!